Bakit kaya pumayag si Duterte na magpahuli? Yung nangyari na paghuli kay Duterte, hindi natin alam kung constitutional ba o hindi. Let's all agree na hindi natin alam kung yung paghuli kay Duterte constitutional ba o hindi. Former President Duterte has been a prosecutor for a very long time. Mahabang panahon na prosecutor si Duterte. Naiintindihan niya ang batas at hindi pwedeng basta mo na lang damputin ang tao nang hindi ka sigurado kung ano-ano yung papel na hawak nila. Basta ang papel, international galing. Dumaan sa Interpol, galing sa ICC. Ang mga abogado ngayon, nakikita ko naglalabas na sila ng kanyang mga saloobin, testamento, at mga dokumento. Isa sa mga nakita kong nailabas, recently lang, pinakabago ito, code ng ICC. Na dun sa code na yon, kailangan sumasang-ayon muna ang korte ng bansa bago mo ilabas ang tao mula sa isang bansa papunta sa ICC. Ewan ko kung nakita nyo na yun. Diyan sa parte na yan ng ICC, walang korte na dinaanan si Duterte sa Pilipinas. So ano ngayon ang tunog? Ang tunog, nagmamadaling kunin si Duterte. Isa pang tunog din at the same time, mismong PNP at yung presidente na pubayag hindi sumusunod doon sa code ng ICC. Pati ICC hindi rin sumusunod. Ganun ang labas. So ang malaking possibility niyan, dahil doon pa lang sa pagkakahuli kay Duterte, mali na. Halos lahat ng ebidensyang ilalabas, possible na manalan po. Ngayon, eto ngayon ang malamang na mangyayari. Ang Duterte pumayag. Bakit? Kasi nakikita niyang possible, unconstitutional yung gagawin sa kanya. Dadalhin siya sa labas ng bansa. Dati siyang presidente. Nakikita niya yun. Eto ngayon ang strategy. Huwag niyong kakalimutan. Uulitin ko lang ang premise. Ang premise, pumapanig ang mga tao sa mga inaapi. Pag nakita ng mga tao inapi yung dating presidente, ang ina nyon lahat. Dahil posibleng unconstitutional yung ikinilos ng ICC, ng Interpol at ng gobyerno natin, possibly yayariin sila ng taong bayan. At alam ni Duterte, imposibleng hindi alam ni Duterte yayariin yung gobyerno natin ng taong bayan. Hindi lang people power, posibleng katapusan na ng rehimeng Marcos. Posible yun. We're only talking about possibilities. Na pag sinabing Marcos ay mga walang utang na loob yan. Ipinalibing sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Ikinampanya sila. Pero pagdating sa dulo, para silang mga asong kumagat sa kamay ng nagpakain sa kanila nung panahon kinailangan nilang kumain. Alam ninyong unbiased ang opinion ko pagdating sa pagdating sa politika.